Hello guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you, Wow! all of you, What's that? walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, mag-aaral tayo ng science. Akala nyo, makakaligtas kayo. Hindi. So actually, parang I'm trying to explain kung bakit tabang siya doon. Kasi yung definition kasi ng tabang sa Tagalog ay bland, walang lasa. Actually, may scientific explanation doon. Kagabi kasi iniisip ko, sabi ko maganda tong platform para matuto tayo ng counting science. And papaano ko sa inyo yung mga experience nyo. So let's start by watching from where we start. Even the lasagna, lahat tabang. Ayun. So tabang is bland, okay? Hindi malasa, ganun. So there is an explanation for that, scientific explanation. I'll explain. Tuloy natin. Ang PWD kasi, person with diabetes. Bawal Wala akong sobrang diabetes. tamis. Ay, sorry. Pala. Wala siyang diabetes. Possible yun miski obese ang isang tao. Kasi yung obesity kasi, it's a very complex situation sa tao. Kasi of course, makikita mo kasi yung mga ibang video ni Yulin dito. Talagang she's pretty big ito. Tingnan nyo. Diba? Usually kasi pagka ganyan, may classification of obesity yan. Okay? And I would know kasi I've experienced that already. And mahirap yung ganyang situation for big people. Okay? So, okay mga kamads, mga kaibigan, pag-usapan po natin tong issue na to. Let's go. Ito muna. Even the drinks, even the lasagna, Okay. lahat tabang. So, lahat daw matabang. Ang ibig sabihin kasi ng tabang in Tagalog is bland, okay? I'm not sure kung same translation ba yan, pero may scientific explanation dyan eh. So, sino ba itong nagsasalitang TikToker na to? Her name is Yulin Castro. Now, Yulin Castro is pretty famous pagdating sa TikTok. 3.4 million followers on TikTok, and then sa Facebook meron siyang 1.8 million followers. Now, let's play this again. Hello guys, so Ang PWD. So, Iloilo, saan masarap ang taste? saan daw masarap? Now, nagkaroon kasi ng backlash yan mga kamatis, mga kaibigan. Even the mayor, si Mayor Treñas, actually spoke about this. Sabi niya ganun dito, we encourage all establishment to continue striving for improvement and upholding the Ilonggo brand of service that is warm and courteous and inclusive. At the same time, we urge content creators and public to be constructive and compassionate. Kasi nga, kasi malaki yung following ni Yulin, di ba? Pagka may sinabi siyang hindi maganda doon sa isang brand or isang business, baka kasi hindi natauhin. That's really how social media works, di ba? Anyway, pero explain natin para lang meron kayong konting scientific perspective dito kung bakit sinabi niyang tabang ito or matabang or bland. Okay. Now, sige, pause natin doon sa pagkain. Kasi kumain siya ng lasagna. Pero pag titignan mo yung mga kinakain niya, puro cakes, di ba? Puro matatamis. So, meron kasing phenomenon sa ating panlasa or sa ating senses called the taste contrast. Kunyari, kumain ka ng tuyo, di ba? Tapos kumain ka ng champurado. Di ba yun yung usually pinapares ng mga Pilipino? The reason why, kaya yun yung pinapares nila, kasi mas naka-highlight yung katamisan ng champurado partnered with tuyo, di ba? Taste contrast ang tawag doon. Meron namang tinatawag na taste adaptation. What is taste adaptation? Halimbawa, kung umiinom ka ng iced coffee, tapos kumain ka ng chocolate cake, parehas matamis yun, di ba? To a person na isa lang yung iniinom, or kunyari, yung isa walang ang kinain niya o wala siyang kinain, matamis na yung parehas yun. Kumbaga kung i-rate nila yung katamisan nun, nang hindi pinagsasabay yun, magkaiba yung level nun. Pero ikaw na nasanay dun sa, nagkaroon ka na ng taste adaptation na tinatawag, parang hindi na ganun katamis yung matamis. Gets nyo? It's similar to
yung mga tao na sanay sa maanghang, yon, 'di ba? Kung 'di ba kunyari, merong mga tao talaga na napakahilig sa maanghang. Like yung maanghang sa kanya iba sa maanghang mo kasi yung taste niya has adapted already to that kind of well, torment kasi hindi ako mahilig sa maanghang eh. Ganun din yung nangyari dito in my opinion. Since ang kinakain niya is mga matatamis na pagkain, puro cakes, and may yung iniinom niya pa I believe is iced coffee kasi pagka ni-rewind mo tapos tinignan mong maigi, ayan o, may iced coffee dyan. So yung iced coffee matamis din yan. So baka ganun yung nangyari kaya natatabangan siya dun sa lasa. Is that the fault of the shop? I don't think so kasi you should taste test kasi individually, isang dessert, isang isang main course at saka isang drinks. Now, kung bakit ganun yung naging resulta, ewan ko. Pero kasi pag pinanood mo kasi yung ibang videos niya, she really gives I don't give a F kind of review. Parang kung ano yung nalalasahan niya, yun yung sasabihin niya. Hindi siya yung parang mga yung mga Quiapo vloggers, yung mga Quiapo food vloggers ngayon, di ba? Yung eto yung pinakamasarap, trending, yung mga ganun ba? Hindi kasi siya yun eh. Medyo real talk kasi si Eunice pagdating sa kinakain niya. Okay. And of course, ayoko kasing i-dwell yung size niya kasi obvious naman na miski yung branding niya pambansang Yobab. I don't wanna dwell into that kasi hindi naman yun yung topic eh. Pero of course, I would, from my personal experience of being a huge person or a person who also, nakita nyo naman siguro yung mga videos ko na mataba ako, talagang mahirap talaga yung ganyang kalaki. I would know, di ba? Pero kayo, ano yan eh, kasi may article kasi dito na feature si Eunice. This was I think 3 years ago, na sinabi dito yung body positivity na tinatawag. If she feels like this is her, ito yung katawan for her, so who are we to judge her, di ba? Ganun talaga eh. Kaya nga pinopromote ngayon yung body positivity. Pero ako din, gusto ko din sanang maging logical pagdating sa pag-approach sa health. Kasi you can have all the body positivity you want, pero you cannot beat visceral fat na tinatawag. So, visceral fat is yung mga taba na nakabalot doon sa organs mo. So, yun talaga yung mahirap matunaw na fats. Kasi you have to, wala kasing tinatawag na spot reduction. Ibig sabihin, pag nag-exercise ka ng dumbbells, hindi papayat yung kamay mo. Or yung, kunyari, nag-biceps curls ka, hindi papayat yung biceps mo or lalaki agad yung biceps mo. Yung calorie burn is systematic per katawan siya. There's no such thing as spot reduction na tinatawag. So yung kunyari nag-abs ka, 'di ba? Yung mga ibang tao gusto nila ng abs, so nagsi-sit up sila, hindi mangyayari 'yon. Kasi nga if you want to have the abs, you have to have a lower body fat para mag-show siya. So point doon is that kung gusto mong kung yung pagpapapayat is a very systematic there's a systematic way of doing it if you base it on science, and of course as someone who also experienced that, dapat talaga mag-ehersisyo. Kasi ako talaga, promise ko sa inyo, yung kumakalat na video sa TikTok, I think everyone knows this, yung inaasar ako ng mga tangang fans ng mga YouTubers. I was at my heaviest at 121 kilograms. And sinabi sa akin ng doktor, if you don't shape up, you will die early. So, natakot na ako, di ba? So, I'm trying to do my best every day. So, pero that's personal yun eh. So, kung nakikita nyo yung changes, that's good. Pero kung hindi naman, too bad, di ba? Try again. So, after this, so kung ako sa inyo, magbigay kayo ng advice dun sa mga friends nyo who are willing to listen. But if they not, then let them live their lives, ika nga. So, ngayon po mga kamads, mga kaibigan, after nito nagkaroon ng backlash si Yulin. Si Mayor Jerry Treñas ay siya parang low key, parang kinall out siya.
Sabi niya dito, we encourage all establishment to continue striving for improvements and upholding the Ilonggo brand of service that is warm, courteous, and inclusive. At the same time, we urge content creators and the public to be constructive and compassionate. Kasi nga, well, gano'n naman talaga sa social media, yung mga malalaking platforms could really damage your business kapag may sinabi kang hindi ka aya-aya sa kanila. That's why, yung mga, in contrast, since ang ano natin, ang topic natin is sensory contrast and sensory adaptation. 'Di ba yung pag sinabi ng mga legendary vloggers na dito yung pinaka-legendary, pinaka-masarap na tapos pagdating mo doon hindi naman pala ganun kasarap, parang nadi-disappoint ka. So ganun din to, but in the opposite light. Kasi sinasabi niya na ngayon na hindi ako nasasarapan doon. Pero just ako naman it's not that I'm trying to defend the cafe. I'm just saying na maybe kaya natabangan siya dun sa lasa. It's because of the sweets na kinakain niya. Kasi ang dami niyan, lahat yan matamis. Ito, blueberry muffin, chocolate cake, coffee, and all of that, di ba? So, I do believe na kaya naging ganun is because natabangan siya dun sa lasa or nablandan siya dun sa lasa because of the menu itself. Nothing to do with the cafe. Yun yung analysis ko dyan. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin for today. And kay Miss Eunice, Yulin pala. So, congratulations sa success. And of course, I would wish you the best of your life. Gaya mga